pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We honor you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ating pong ihayag at sama-sama po nating basahin. Psalms 92 verses 1 to 8. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. To the music of the 10th Street lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, Lord. I sing for joy at what your hands have done. How great are your works, O Lord! How profound are your thoughts! Senseless people do not know, fools do not understand. That though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be destroyed forever. Verse 8, but you, O Lord, are forever exalted. Amen.
buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Very truly, O Lord, Psalms 119 verse 90, Lord, your faithfulness continues in all generations. You establish the earth and it endures, Panginoon. Maraming salamat po na sa kabila ng maraming pagsubok at problema, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan, muli namin nararanasan ang malayang pagkilos mo. Panginoon, sa araw-araw, meron kaming bagong sigla, Panginoon, meron kaming bagong rason para magpasalamat sa iyo. Muli, Panginoon, binibigyan mo ng kagalakan ng puso ng bawat isa. Very truly, O Lord, that in your presence, there is fullness of joy, Panginoon. You are very present help in times of need. You are very present help in times of trouble, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We declare, Panginoon, ngayong umaga, ang malayang pagkilos, Panginoon. Lord, Panginoon, patuloy ka pinupalapit sa iyong harapan, Panginoon. Malaya kami, Panginoon, na isinusuko ang aming mga puso, Panginoon. Itinataas ang aming mga kamay bilang tanda, Panginoon. Ang isang katotohanan na wala kami magagawa, liban kami iyong samahan, Panginoon. Lord, ang puso ito'y gawin mong tahanan. Muli mong tahanan ng iyong mga salita. Muli mong tahanan ng iyong dakilang gawa. Ang puso ito, Panginoon. Lord, patawad po. Patawad po, Panginoon. Patawad po na sa kabila ng maraming kalikuan. Sa mga oras na nakakalimot kami, Panginoon. Sa mga oras, Panginoon, na naiisip namin na iniwan mo na kami, Lord. Linisin niyo po ang puso ng bawat isa ngayon. Basagin niyo po ito at palitan ng bagong puso. Bagong puso na marunong magpakumbaba. Pusong marunong magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na manahan ka sa puso ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa kalakasan na tinataglay ng bawat isa ngayon. At sa lahat po na nakaaabot ng gawain nito, Lord, salamat po sa buhay nila. Salamat po na malaya mong pinapagalaw, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Saan dako man sila naroon, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, na muli maranasan nila ang malayang mong pagkilos. Muling maranasan nila, Panginoon, ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at muling maranasan ng bawat isa ang kabutihan ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, ang dalangin namin sa iyo, ang gawain nito, Panginoon. Patuloy nga po, Diyos, na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa at gamitin ang iyong lingkod upang maipahayag ang kabutihan, kadakilaan at kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon. Very truly, O Lord, that we will not be shaken, we will not be moved. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po. We will declare that Jesus is Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po. Sa ito ang mamuri sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. The Holy Spirit. Amen, amen. Just remain standing. You know what's happening today, Father? We thank you for being so good, faithful, and true. Today we will not discuss anything that will hinder our faith. Today is all about you. It's all about the Father, the Son, and the Holy Spirit. The world is full of chaos, troubles. But you have promised us, Lord God, those who are faith in you will be saved, even their household. We thank you, God, for giving us the privilege and the opportunity once again to spread the gospel, the salvation, Lord God. You have been stated, those who accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior
They are free indeed, and the Son set you free. You are free indeed. Panginoon, maraming salamat sa panibagong lakas na hanggang sa kasalukuyan, kami at ang aming sambahayan ay may hininga at nabubuhay sa ilalim ng iyong mga pangako. Dalangin namin ang Diyos, ang buong sandaigdigan ay magising sa isang katotohanan. Ang tulong ay hindi manggagaling sa sinumang tao. Ang pagtatanggol at pagliligtas ay hindi magmumula sa isang samahan o anumang organisasyon. Iisa lamang magpapalaya sa kaganapan ng daigdig at sa buhay ng iyong mga nilikha, walang iba kundi ang aming Panginoong sa Kristo. There is only but one true source of everything we need. Yes, people are in need. The world is in need of help. And there is only one help. Siya lang ang tulong na magmumula sa Diyos na siya lumikha ng langit at lupa. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral na ito at maluwalhati muli ang iyong salita sa iyong mga anak na itinuyo ngayong umaga sa Luzon, Visaya, Mindanao at sa buong daigdig. May pinahayag ang iyong salita, Panginoong Diyos, sapagkat ang palatandaan ng iyong muling pagpapalit kapag narating na ng Ebanghelyo ang lahat ng iyong mga nilikha sa amang tao. Yun ang palatandaan ikaw ay papalit. Help us, Lord God, even thy servant to spread the gospel under the authority of the Holy Ghost, Father. We give you the praises, the glory, and honor belongs to you alone. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Good morning. Magandang umaga po minsan pa sa inyong lahat at sa kaganapan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Let me start this way. And in the book of Ephesians chapter 6, beginning verses 10 to 14, says, the topic for today is about be strong in the Lord. Parang wala akong kausap. Listen good and listen well, those who are listening and watching this FB live stream. Sabi ko nga po kanina, hindi na kailangan natin balangkasin pag-usapang paulit-ulit ang mga kaganapan. Sabi ni Pablo, kapag inalala mo ang mga bagay na nangyari sa mga nakalipas na puno ng lunggati at kalungkutan, muli kang babalik doon sa mga kasimpayugan ng buhay. But today, we will remember the good things that God bestowed upon us. Hallelujah. And Ephesians chapter 6 says, be strong in the Lord. Hallelujah. Kailangan natin ng lakas galing sa Diyos. Kailangan ng bawat isa ng kapangyarihan. What we have sung just a minute later, He is our shield, strong tower, rock of salvation, refuge. Siya po yung pagkukunan ng tao ng tibay at lakas upang makapanaig sa kaganapan sa daigdig na ito. Let me start this reading in Ephesians chapter 6 verse 10. And finally, be strong in the Lord and His mighty power. Verse 11 followed. Put on the full armor of God so that you can take your stance against the devil's scheme. Basta po niyo ang larawang ito, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, take note of this passage, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm. Just repeat after me the word, stand firm. Stand firm. Then, with the belt of truth buckled around your waist, the breastplate of righteousness in place, and the other armor of weapons of God. Ngayong umaga ay masaksiyan po natin ang mga hamon
makita natin na paano magagawa ng isang Kristiyano ang tumayo na mayroong pananalig sa mga pangako ng Diyos. Not unless for every ministers, for every Christian believers, the fruit itself. What the Bible said, you shall know them by their fruit, not of their gifts. Just this is particular a blessing from the ministers of the Word of God. Biyaya po itong kaloob na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos upang ipangaral. But the last part of this end time generation, God is expecting not only the fruit, but the kind of character that we have before Him. The fruit, maganda po itong pag-usapan, yung bunga ng isang mananampalataya sa panahon na siya nakakilala hanggang sa kasalukuyan. But remember, wala pong magiging bunga malibang ang kanyang ugat ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kapangyarihan ng Diyos. That means to say, the most important is not only the fruit, but the root itself. If that root is grounded under the foundation of the Scripture, which no other than Jesus, the fruit will grow. Kaya umaasa si Huway sa aklat, you must bear fruit. Kaya umaasa po ang Diyos na ang panahon ito hindi panahon ng pagdurusa. Ang panahon ito hindi panahon ng pagluluksa, panahon ng alalahanin ang kabalisahan, mangyari ang lahat ng sakuna. Hindi itong panahon. These are only the signs of His coming. Palakpakan natin ng Panginoon. This is not yet but the end of the world. Ito'y mga palatandaan lang ng kanyang babalik, kanyang pagbabalik. And we're expecting that. If you are believers in Christ, you need to expect that Jesus Christ is coming. But before Christ's return, prepare your heart and be ready. Nawa, makita natin ang isang aral na ito. In verse 10 says, tingnan niyo po ito bago tayo dumating dito sa verse 10. Finally, be strong in the Lord and His might. There are 3 consecutive words that God repeated in the Bible. Be continually strengthened, which one does by constant faith in the Lord. The power is at our disposal. Ulitin ko po, ang pangyayaring ito ay ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mananampalataya, lalo't higit sa kapanahunan ngayon. Hindi dapat mapuno ng takot, kabalisahan, pag-aalala sa mga bagay na nagaganap sapagkat ito'y mangyayari. Sabihin niyo po, ito po'y mangyayari. Ito'y mangyayari. Whether you pray it or not, whether you reject it or not, mangyayari ito. At sa pangyayari ito, hindi ito dapat magdulot sa iyo, especially the Christian who are listening and watching the FB live telecast. Be not afraid. Be not deceived. Be not be dismayed. Do not be afraid of all those challenges. According to the word, nagbibigay ito sa mananampalataya na huwag kang matakot. So kung ang tao ay napupuno ng takot ngayon, sa kadahilanan, wala na nagmumula sa Diyos para makatayo sa pangyayaring ito. That's the bottom line. And if you are a Christian believers in Christ, you can stand even in the evil days. Yun po yung ating pinasa. Lalo tigit alam ninyo na ang panahon ay sumasama, makatatayo ka. Be not deceived because of this opposition of. Be not moved to a sudden falling away of some or many Christians. Ngayon po, even Christians today's generation, some of them are falling away, giving the spirit of seducing apostasy. Kapag nakita po yung apostasy, ang tao, pati na ang mananampalataya ay nagsisimula ng magtanong, magkaroon ng pagulumihanan at nawawalan ng pag-asa. And that's the scripture in the book of Timothy chapter 4, that in the latter times, sa huling panahon, ang mga Kristiyano, even the elect, you just repeat after me the word, even the elect. Even the elect. Pag sinabi yung elect, selected to. This is a divine selection that comes from God because God is the one who gave. God is the one who appointed. God is the one who chose. Are you listening?
God who chose you to serve at all costs. Kaya ito pong pangyayari ito, magpakalakas ka. That means to say, wala ka nang gagawin lalo sa panahon ito, kundi ang magtiwala sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. You can stand under the evil days. Know that I am still God. Yun ang sabi ng Diyos. Sumampalataya ka, tumatag ka sapagat ako ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Moses. Kung mayroong Diyos sa panahon ng lumang tipan, ang tatlong patriarka nito, we have also God who has all the power and authority to destroy the evil ways, to destroy all the wickedness. Kaya po tayo ay nasa ating disposal. Nasa iyong kapahamalaan at kapangyarihan kung paano sasawayin ito. And you cannot rebuke, reprove anything what is wicked, not unless your foundation is written in the Word of God. Amen. Kaya maganda po yung meron tayong aral sa salita ng Diyos. That you may be able to stand in the evil day. Stand therefore and have all these armor or weapons of God. You cannot use the different kinds of weapons, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shield of faith, the sword of preaching the gospel. Hindi mo ito pwedeng gamitin unless ang buhay mo ay sakop ng kapangyarihan ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Now, for us to be strong, one, if you have time, yes, we have still time. Have you still remember the things happened in the past up to present day when you feel tired, discouraged, and not feeling well? To lose hope and the ability to face the hard facts of life and withstand them. Ayoko na. These are the things that most of the time maririnig mo sa mga taong sunod-sunod ang pagsubok, economic sabotage, businesses, health, wealth, everything. Suddenly wipe out. Opo, suddenly wipe out. Talagang ginulo ang daigdig. At ito ang trabaho ng kaaway. So remember the word, be not deceived. Amen. Be not deceived, but be feel like saying, oh, tumigil na sana ang daigdig. Ito po yung nakita ko sa FB. 2 to 3 days ago, I just saw with my two eyes, yung pong galit na isang nag-line doon sa, sabi niya, so sobrang katigasan ng tao, hindi lamang po kundi Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong daigdig, sa sobrang katigasan ng ulo ng tao, and to seek God. Are you listening? Yun nangyayari sa atin, sa buhay ng isang mananampalataya. Ito yung panahon na dapat, if don't diligently seek the voice of the Lord, seek the kingdom of God, seek Him first, the Lord Jesus Christ, and His all righteousness, and all these things shall be, never mind this, all these things shall, given na po ito, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. If you and I seek God, kailangan natin ng Diyos ngayon. At pag kailangan natin ng Diyos, kailangan natin mabuhay sa ilalim ng kanyang kalooban at panuntunan. Feel like saying, stop the word. Sa pangyayari po, ang sabi ng lalaki, sa sobrang katigasan, mangyari na mangyari, mamatay na kung mamatay. Yun po yung narinig ko. Yun yung nabasa ko. Sa sobrang katigasan ng ulo ng tao, ayaw pasaway, ayaw huminto, kaya napapahama. Mangyari na mangyari, mamatay na, mamatay. Katwiran ng tao, hindi po natin yung inaalis sa kanila. But we need to be strong because this is the last of the last days. Hindi pinag-uusapan ngayon ang kamatayan ng kapahamakan. Ang pinag-uusapan ay kung paano palalayain ng Diyos ang kadiliman sa mga oras nito. Palapakan natin ang Panginoon. Be strong in the Lord, using terminology of a Roman soldier who protected himself from the enemy. Pag sinabi pong Roman soldier, suot po niya ang baluti. That's the word. Endemic means evil in a humankind. Kasamaan sa buhay ng tao. Ang tawag doon, endemia or endemic. So when that's, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag na kayong makipagbaka. Hindi tayo nakikipag. We are not struggling. We are not fighting by blood or anything. But we are fighting for the principalities of darkness and wicked ways on the air. So ang kalaban po natin
Ipinag mo lang ito upang puksain ang buhay ng tao. And for you to battle and for you to face this, you need to be strong in the Lord. Amen ba yan? Amen ba? Now, Paul is saying that we need to fortify strength. Make strong ourselves against the bitter struggles of life, an inner strength and an inner faith. This must be done. This must be abide. This must be followed. An inner strength rules was established in a solid foundation. Ito po yun. The root, your root, my root need to be established in the foundation of the written word of God. Let me tell you, people of God, the prayer is much important rather than programs, rather than plans, rather than goals. The very presence of the Lord is much important rather than anything in this world. Maaaring nagtatagumpay ang tao sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi yan ang tunay na kagalakan sa buhay ng tao. Ang tunay na kagalakan kapag ikaw ay sumailalim ng presensya ng Diyos, ikaw ay kanyang ililigtas sa kahit na anong paraan. Exodus chapter 35 verses 14. Of God so much important than rather than programs. Inner strength, inner faith. Tingnan natin to. James chapter 1 verse 2. Saan magmumula yung inner strength and inner faith? Yun po yung ating kalakasan. Yung loob ng iyong buhay ay sakop, ruled by the Spirit of the Lord. Abide in the written word of God. Only then if you can ask anything and it shall be given unto you. If you abide in me and my words abide in you, ask. Are you listening? But the problem is we're asking. Who's that person asking and knocking at the door and seeking the face of the Lord? The problem is the inner being. And this must be controlled by the Spirit of the Lord. Basahin natin ito. That inner strength, that inner faith, experiences is what we call joy. Consider it pure joy, my brothers and sisters, wherever you face trials of many kinds. Sa iba, count it all joy when you experience a diverse temptation. Temptation is not actually about sin. It talks about temptation of anything in this world. Lahat ng uri ng pagsubok meron tayo. Pero ibilang mo ng malaking kasiyahan. Tapos nga, nagagalak na yun. Are you still have joy? And so, very bluntly speaking to you people of God, yes, because we have been strengthened by the power of the blood of Jesus. Let's give a hand of praise to the Lord. Let me tell you, don't forget the word only by His mind. When stress and strain confront you, the word stress means it is excessive mental and difficulties and even spiritual difficulties. Mental and physical and spiritual difficulties, strain. Yun po yun. When stress and strain comes from you, you can do a number of things. Pagka dumating na po sa buhay ng tao yung sunod-sunod, yung aktibong mga pagsubok na nagaganap sa buhay at tila gusto niyang she or he can do a number of things. You can blow it up, cut loose, review all the adjective in your vocabulary, stuff in your mind, voices from nowhere coming in out and ito po, unquit, give up na ako. Kaya marami yung bumubulong. At mag-ingat po kayo sa pagbulong. Maraming bulong ang daigdig at may bulong po ang Espiritu ng Panginoon. You need to expect this, the audible voice of the Lord. Dapat yung tinig ng Diyos na magsasabi sa iyo sa gitna ng pangyayari, meron kang tagumpay at meron kang kalakasan galing sa akin. That's the bottom line. Kaya pag hindi mo narinig at hindi ka at hiwalay ka lalo sa Panginoon, even those our unsaved loved ones, and those who are listening, if you're unsaved loved ones still, from this very moment of time, asking salvation, there is only one salvation. Not of the things of this world, not of the teaching of men, not the doctrines of rites and religious activities. There is only but one name for you and I to be saved, even our unsaved loved ones, no other than Jesus. And if you do this, you will be forgetting the wisdom of Solomon. Tingnan natin yung
Aral mula kay Solomon. In Solomon chapter 16 verse 32, Proverbs, Kaya po, pag bumibigay na, ayoko na. Gusto ko tumigil na ang daigdig at magising na lang ako kung anong mangyari. Yan po yung pandaraya ng kaaway sa buhay ng tao. Let me read the wisdom of this book in the book of Proverbs. Lagay mo sa Tagalog. Proverbs chapter 16 verse 30. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa sa kapangyarihan, at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Itong kalalagayan po ng salitang ito, mas mabuti ang may espiritu ng pagtsatsaga. If you're asking more power, more influence, to be known in this world, you must take this challenge, the word tiyaga. Sabihin niyo po, tiyaga. Higit na mabuti ang nagtsatsaga kaysa magkaroon ka ng kapangyarihan ninanais mo sa daigdig na ito, at ang pagsugod sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Ano pong ibig sabihin nito? If you do this, you would be forgetting the wisdom of Solomon. True self-control can only be given by the Holy Spirit. Isa lang ang pwedeng magbigay ng pagpipigil, control sa buhay ng tao. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kapag ang buhay ng tayo wala sa ilalim ng pamamahala ng Espiritu ng Diyos, sasama ka sa paguluhong ito. Madadawit ka sa lahat ng usaping makapagpapahina sa iyo upang ikaw ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Kapag ikaw'y sumunod at pumalaot sa mga bagay na ang iyong emosyon ay bumigay, lungkot, nagagalit, nalilito, naguguluhan, nababagabat, nababalisa. Ito po'y bahagi ng strategy ni Satan upang ikaw at ako ay manghina at huwag magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. But the word is said, our title is about, be strong in the Lord and His mighty might. Another sorrow, another option is to turn loose from reality and drift in with the tide. Ganyan talaga ang buhay. Narinig niyo na po ito? Talagang ganyan ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Mga kapatid, kabaligtaran ng aral sa aklat ng Deuteronomy. Kinakailangan ikaw ay maging ulo at hindi buntot. Ano listening? You must be the head and not the tail. Kaya itong aral nito ay magbibigay sa iyo sa atin ng isang patunay. Kaya kung yung nangyayari sa daigdig na ito, be not dismayed, be not deceived, huwag kang mag-alala, huwag kang magpadaya. In Philippians chapter 3 verse 13 says, do not run, be not dismayed, do not afraid. Do not be afraid. The word run means hastily is speedy or made in a hurry. Kaya ang tao ngayon, talagang nagmamadali. Hindi ko alam kung ano pinagmamadali. Sana maalis na to. Sana Alam niyo po, nasa time frame tayo ng Panginoon. Nasa ilalim tayo ng pamamahala ng Diyos. Hanggat ang buhay mo ay nasa frame ng Panginoon, nasa control ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Ano man ang mangyari sa daigdig na ito, hindi ka papabayaan ng Panginoon because your life, my life, your family, my family is under the frame of the Lord Jesus Christ. Kaya kapag ikaw ay natutuon sa frame, sa panuntunan, sa galaw ng kapangyarihan ng Diyos, no weapon formed shall prosper. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. To do this, you must live in the presence. In the presence. Ano po yung Philippians chapter 3? Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap marating ang layunin na nais kong makamtan. Straining forward, one is ahead. Ang nilalakaran po natin hindi nakalipas yung kasalukuyan. Lagi ko pong sinasabi sa inyo mga nakikinig,
at nagmamasid ng gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na tayo lumalakad. Wala na ang buhay natin sa nakalipas. Ang buhay nyo, ang buhay ko, ang buhay natin lahat ay nasa kasalukuyang pangyayari. At kahit ganito ang pangyayari, may kapangyarihan ng Diyos na ilayo ka. At wag dumating ang mga bagay na ito upang ikaw ay mapinsala. And this is the promise of the Lord. Yun yung kinukot ng maraming Kristiyano. God will never leave you nor forsake you. Absolutely, definitely. Totoo yung pagnangako ang Diyos na hindi ka niya iiwanan at hindi ka niya pababayaan. Steady ka lang. Stay put ka lang. Stand and be strong. Hindi ka dapat magbagabag at tumayo sa alon ng daigdig na ito na puno ng takot pag-aalala. Ano saysay ang Diyos ay sumayo at pagkatapos ay hindi kanya kayang ipagtanggol. Kayang-kaya tayong iligtas ng Diyos. Kayang-kaya tayong iligtas ng Diyos. Hallelujah! The good news of the scripture is that God's power is available today. God's power is available today. Amen. Available for you and for me. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay laan lagi sa mga nangangailangan. At ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Naum, ang Diyos ay laging laan ang tulong sa lahat ng oras. Palapakan niyo ang Panginoon Diyos. The Lord is a very present help. Nag-aalok ng tulong ang Diyos ngayon sa iyong buhay kung nakikinig ka. Kung minamasdan mo. Kung puno ka ng sigalot at kabalisan, na tila gusto mo nang bumigay at sumuko sa daigdig ng mga kaganapan. Nais kong sabihin sa iyo, ang Diyos ay nag-aalok ng tulong para sa iyo. Amen. Nag-aalok ang Diyos ng isang panibagong buhay, hindi nang nakalipas. Ang nakalipas ay nakalipas na at ang nilalakaran natin ay yung kasalukuyan. Kung yung nakalipas, sinamahan tayo ng Diyos, how much more na yung oras na hindi sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. These are the things that you and I need to consider. Waiting. You must live facing reality, but we can do this with the assurance that the Lord is with us. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus is the same. Yesterday. Jesus is the same. Today. Jesus is the same yesterday and Today and forever. yung forever po parating na. May kausap po ba ako? Jesus Christ is coming soon. But still we are walking on the very present day. Ngayon lumalakad tayo sa kasalukuyan. Mangyayari lang yun kung may lakas ka na magmumula sa Diyos habang ikaw ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. If you have strong enough, the strength that comes from the Lord. Hallelujah. We must live peace in reality, but we can do this with the assurance that the Lord is with us. Jesus Christ is the same. Oh, kung ang Diyos ay nagligtas sa iyo, makinig po kayo. Ito po ang walang katinag-tinag na pangako. Be steadfast, unmovable. Tumatag ka at magtiwala ka sapagkat ang lahat ng iyong paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos noon at ang Diyos ngayon at ang Diyos na darating ay hindi nagbabago. He is the Lord that changed not. We can go to sleep at night with our heads against our pillows, knowing that we sleep, God has taken overnight shift. Hindi na po ito. Ginawa po ito. Pwede pala mangyari. Kung yung Diyos noon ngayon at Diyos na darating ay iisa, pwede kang matulog sa gitna ng kagulumihanan, kaguluhan ng daigdig, because ang sabi dito sa we can go to sleep at night with our heads against our pillow, knowing that while we sleep, God has taken over night shift. Sino naniniwala na ang Diyos ay binabantayan tayo sa buong magdamag ng ating pamamahinga? Binabantayan ka ng Diyos sa iyong pamamahinga. At paggising ng umaga, and this is the very reason why I'm so glad and happy. Kasi hanggang ngayon may lakas tayo.
may hininga, kumakain, nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos, pinagpapala pa. O, palapakan natin ang Panginoon. Iba ang galaw ng David. Tinagpo natin yung nangyari sa 1 Kings chapter 18. Alam niyo yung istorya? Si Elias, nakipagbaka sa apat na po. Elias finds the 450 false prophet. Elijah won the battle because he stand in the promise of the Lord. Then all of a sudden, in chapter 19, nabalitaan ng isang babae, si Jezebel. Are you listening? Natakot si Elijah. He felt tired and discouraged. Ang sabi niya ay, mas mabuti pang mamatay. He tells God that he is ready to quit. Sinabi niya, gusto mo na sumuko. Pagkatapos ng pananagumpay sa pakikipagbaka sa bulang propeta, 450 false prophet, wiped out, consumed by the fire. And Elijah won. Not because he won the battle. Kung hindi siya ay nasa panig ng Diyos, kasama niya ng Diyos. But chapter 19, in 1 Kings, may nangyari. Nang mabalitaan ni Jezebel, ganun na nangyari sa kanyang mga propetang, hinanap niya si Elijah. At sa takot ni Elijah, he ran. Tumakbo. Nagkaroon siya ng takot. Mga kapatid, totoong natatakot tayo. Pero ang takot na nangyayari sa iyo at saka sa akin at sa buhay ng mananampalataya, hindi panghabang buhay. Panandalian lang ito. Amen. Kung hindi din, may iwanan. Yun ang sabi ng Biblia. Yes, we experience weeping, may endure at night, but tomorrow cometh joy. Pagkatapos ng lumbay at lungkot na ito, para panyarihan ng Diyos at sa kanyang pamamaraan, bukas masisilayan natin ang liwanag, palapakan natin ang Panginoong Diyos. Si Jonas, tinawag ng Diyos para pumunta sa Nineveh. Ang ginawa ni Jonas, tumakbo at napunta sa Tarsis. There are many Christians who are called by God. Magtiwala ka. Parang tinawag ng Diyos sa mga Kristiyano, magtiwala ka. Lumapit ka at bibigyan kita ng kapahingan. Tumatakbo. Halika, ako magbibigay ng solusyon sa mga problema, magsumasagot sa lahat ng iyong karaingan. Ayaw pakinggan. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos ngayong umaga. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos ngayong umaga. In Psalm chapter 27 verse 14 says, shall we all rise? Basta niyo po ito. Be in the spirit of prayer. Tignan niyo po ito. Tignan niyo po ito. Maghintay tayo sa kaparaanan ng Diyos. Huwag tayo magmadali. Meron kang gusto. Meron kang ninanais na mangyari sa buhay mo ngayong umaga. Kung na buong linaw ngayon ang mga aral mula sa salita ng Diyos sa aklat ng Efeso 6, talatang 10 hanggang 14. Be strong in the Lord and His mighty might. Don't lose heart. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pag sinabi ng Diyos ngayon, gagawin niya. Pag sinabi ng Diyos, hindi siya kikilos. Pag sinabi ng Diyos, maghintay ka, maghihintay ka. Ang maganda rito, habang tayo naghihintay, pinalalakas tayo ng kanyang kapangyarihan. Amen. Habang tayo naghihintay, pinatatatag niya ang ating pananampalataya. Shall we recite the word? Galing po sa inyong puso. Sabay-sabay natin basahin ito. Get ready, 1, 2, 3. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Panginoon, taas po ninyo yung kumakamay. Maghihintay po kami. Masigit na mabuti maghintay sa'yo. Kaysa yung nais namin mahinto na to. Gusto namin at gusto mo lalo yun. Na umalis na ang salot ito, gusto mo to, Panginoon. Na mawasak na ang kadilibang nababalot sa aming daigdig, gusto mong gawin yan. Sabayin ang mga trahedya at pangyayari.
Ang kaguluhan ng bansa, laban sa bansa ngayon nakikita na. Considering the news coming in and going out, Illuminati, the vaccine that we are waiting, the Italian Health Ministry, the World Organization now is under summon. Nagbabadya, Panginoong Diyos, na isasakdal sapagkat hindi nila sinabi ang tunay na kalalagayan. This is what we call pandemic or COVID-19 or any names that you can give, virus or bubonic, another. Iba-ibang uri ng mga pahayag, balita. Pero isang magandang balita, Panginoong Diyos, ang aming narinig sa iyo ngayon. Magpakalakas ka sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Panginoon, ang bansa po ay daigdig ay nasa kaparaanan mo. Nasa kalooban mo. Wala kami magagawa. Kung papahintulot mo, so be it. Basta, hawakan mo lang ang buhay namin. Proteksyonan mo ang aming sambayan. Maligtas lahat ang aming mahal sa buhay. At walang mapahamak ni isa. Kung meron pang hindi mananampalataya sa aming pamilya pinabibilangan, Lord, this is now the proper time for us to have mercy upon them. Kaya makasatayang abakode. Sa karamakare mo o sandayan abaka. Iunak mo ang iyong mapagpalang kamay. Ako sinanalo. Nasa probinsya, nasa tahanan, nasa syudad, nasa ibang bansa. Stretch your arms, Lord, in Jesus' mighty name. Touch the heart of our unsaved loved ones, Lord God, before it's too late, Father. In Jesus' mighty name, Lord, hawakan mo sila. Kumilala sila sa iyo, magpaniklob sa iyo, Panginoon. At doon sa mga kapatid ng buhay ng pananampalataya, palakasin mo ang iyong mga anak. Ibawi sila sa pag-aalala. Pag hindi nila ang tinig ng Diyos na nagsasabing, hindi kita pababayaan at hindi kita iiwanan. If you believe you will receive today the salvation of your unsaved loved ones, with the healing power from stripe by stripe and by His wounds, lahat ng mga nasa palig ng karamdaman, ibang uri ng sakit, palayain mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Namamagitan kami sa kanila. Kahabagan mo sila, Panginoon. Maski na po yung pang hindi nagkakasakit, Lord, cover them with the precious blood of Jesus. Amen. The blood of Jesus is the only protection of the humankind. Nothing else and nothing more. Walang ibang pagkukunan ng tao upang mawala ang salot na ito, kundi sa pangalan ni Jesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos na bumaba sa langit na parito sa lupa upang iligtas ang kanyang mga nilikha na hanggang maaari walang mapahamak ang gusto niya maligtas. Iligtas mo, Panginoon, ang lahat ng aming sambahayan. Lord, patatakin mo yung mga anak. Umaasa kami, Panginoong Diyos, sa ilalim ng patnubay at ng iyong sariling kaparaanan. Not of our ways, but your ways. Not of our thoughts, but your thoughts, Father, in Jesus' mighty name. Alam mo, kung kailan mo gagawin ang mga bahagi, Panginoon, ng kapangyarihan mo. Alam mo kung kailan mo idadali, Panginoon, ang pagpapalaya. Ngayong umaga, tulungan mo ang bawat mga anak mo, Panginoon. Lagay mo sa kanilang puso ang kapanatagan. Maalis sila sa kabalisiyahan ng kagulimihan.
Tulungan mo yung mga anak na sumampalataya sa iyo. Alisin mo sa kanilang isipan at puso ang pag-aalala. Ang kawalan ng pagtitiwala sa iyong mga salita. Ilayo mo kami sa lahat ng bagay na makapagpapalamig sa aming pananampalataya. Nagdudulot lamang ng panghihina ng aming paglilingkod. Lord, strengthen our faith in Jesus' mighty name. Strengthen our inner strength and inner faith in Jesus' mighty name. Lord, thank you for all the blessing, that bountiful blessing that you have bestowed to each your children, Father. Teach each one of us, Father. Salamat. Binigyan mo kami ng kapangyarihan. Huwag mabalisa, huwag mag-alala. Sapagkat bigyan sa amin ang kapahamalang Panginoong Diyos. Naitaboy ang lahat ng mga negatibong bagay na mangyayari sa buhay namin sa kasalukuyan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Itinataboy namin ang lahat ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Itinataboy namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga panghihina at pagtupaypay ng pananampalataya sa Diyos na buhay. At amin lang kinakalagan, Panginoon, ang katatagan, ang katapangan na tumayo sa mga pangako ng Diyos. Those who trust in the Lord Jesus Christ, those who walk under the path of righteousness will not destroy. But those who are not willing to abide, to submit in the word of God, they will be doomed in the spirit of dried up. Panginoon, huwag mangyari na matuyuan ng pananampalataya ang iyong mga anak. Kundi ito'y maging sariwa, sapagkat sa tulong ng banal na Espiritu, sasabihin namin, salamat, Panginoon, iniligtas mo kami sa ilalim ng kawalan ng pag-asa at binigyan kami ng pag-asa ngayong umaga. Lord, maraming salamat. Nagising kami kaninang umaga, nabuhay, malakas ang aming sambahayan. Ito ang aking dalangin, Panginoon, sa lahat ng mananampalataya sa buong daigdig, especially the CCKC family, and all the best men in Christ who really serves the Word of God, Father. Salamat po, Panginoong Diyos, na ngayong umaga, tinatanggap namin ang kalakasan ng pananampalataya, tinatanggap namin ang tagumpay, tinatanggap namin ang pagpapalaya sa ilalim ng mga salong na ito. Pinalalaya namin ang aming bansang Pilipinas sapagkat ang bansang Pilipinas ay para kay Jesus. At lahat mga nakaambang pagkikipagdigma, pinitigil namin sa pangalan ni Jesus. At inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang pagbabalik na normal na kalalagayan ng aming bansa, ng aming daigdig, sapagkat maraming kaluluwa ang lumuluhod na nanaghoy, Panginoong Diyos. Na ang sabi mo kung ang iyong bayan na tinawag sa iyong pangalan, magpapakumbaba, hahanapin ang iyong katwiran. Doon sa langit, pakikinggan mo ang aming panalangin at patatawarin mo ang aming mga kasalanan at pagagalingin mo ang aming lupain. Isa lang ang magpapagaling sa daigdig. Isa lang ang magpapagaling at magbabalik na normal na kalalagayan sa lupain ng Pilipinas, kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ikaw lang po ang aming inaasahan na magiging tagapagligtas araw at gabi at sa bawat sandali ng aming buhay. Tinatanggap namin, Panginoon, ang masagalang tagumpay, kaaliwan ng banal na Espiritu, kapangyarihan na nagmumula sa iyo. At sasabihin namin, Panginoon, hindi kami matitinag sapagkat ang Diyos namin ay nagtanggol noon, ay magtatanggol din sa kasalukuyan at Diyos na magliligtas sa darating, Panginoon Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo pasasalamat. Taas po ninyo yung mga kamay. As we receive the benediction, Panginoon, nakataas ang aming kamay ngayon. Tanda na sa daigdig na ito, wala kaming aasahang kundi ikaw. Sa daigdig na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Kami nasa lupa, ikaw ay nasa iyong kaharian. Tanglawan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Stretch your arms, Father, in Jesus' mighty name. Abutin mo ang mga kamay na nakataas ngayon, sila mga nasa tahanan. Abutin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya ng iyong pangako, sila nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Let the healing
kalusugan. Pinagaling mo ang nasa balik ng karamdaman. Pinagaling mo, Panginoon, maging ang namiminuno ng aming bansa at bawat namiminuno ng daigdig. Bigyan mo sila ng kapayapaan at pag-ibig sa kanilang mga puso. At mangyari ang sandaigdigang kapayapaan. We pray and we declare, we proclaim world peace at kapayapaan ng aming bansa. Kapayapaan ng aming puso, kapayapaan ng aming pamilya. Thank you, Lord, for all the bountiful blessing that is ready to be delivered, Lord. Thank you, Lord, for God, for the financial setback. That will be abundant blessings, Lord God. Thank you, Lord, for now we release, Lord. We declare, Lord God. We declare, Lord God, all the bountiful blessings from heaven. We believe now is coming and we receive it, Lord. We receive it, Lord. We receive it. We give you all the praises. The glory and honor belongs to you. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit. Ang pagliligtas ng Panginoon sa Kristo. At ang pagpisa ng Banal na Espiritu sa lahat ng mga naglilingkod ng bansa. Sa lahat ng naglilingkod sa bawat bayan. Sa lahat ng mga nasa ospital. Sa lahat ng mga frontliners. Panginoon! Ingatan mo sila. At ang bawat buhay ng iyong mga anak ay aking pinagpapala sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.